Welcome COG fam! Whether it's your first time or matagal ka ng part ng church, this is a place where you can rest and feel belong. Kaya naman, bago tayo mag-start, let's take a moment to look around and say, Hi! Because church isn't just about attending, it's about belonging. Here in Church of God Imus, our vision is that we are a church after God's own heart, aspiring to transform Imus and its neighboring communities to a born-again city through the power of the Holy Spirit. Our mission is to go and preach the gospel in the power of the Holy Spirit to all people of Imus and its neighboring communities. And of course, COG fam, this mission is not meant to be done alone. So, we believe that every believer has a part to play. You can be part of what God is doing here in this place by joining ministry teams, kung saan pwede mong ipagamit ang iyong talento na ibinigay ng Panginoon. Siyempre, to serve. Hep. Siyempre, we would also like to invite you on our every fellowship. Shout out sa mga katatayan dyan! Meron kaming men's fellowship, and if you want to join, kindly reach out Brother Julius Flores for more exciting information. And for the mommies, nanay, or mga mama natin, shout out din sa inyo dahil meron naman tayong ladies fellowship. For more information, please reach out to Sister Kyla de los Santos para sa ating mga fellowship. And calling out all the couples, we also invite you to our couples fellowship. Please connect to Pastor Homer Delgado and Sis Wincherly Delgado for more details. Siyempre, if you are a young adult, we would like you to join our Young Adults Fellowship. Interested? Reach out Pastor Homer Delgado for more information. Lahat ng youth out there, isang A naman dyan. We are excited to invite you to our Youth Watch. For more information, please reach out to Brother Mark Sanuan sa mga kabang-kabang na detalye ng fellowship na ito. Thank God it's Friday! Join our TGIF fellowships every week. For more information, syempre, reach out Pastor Homer Delgado. Syempre, makakalimutan ba naman natin ang mga J12 at cute na mga bata? Kaya naman, calling all kids ages 4 to 11 to join our J12 and Sunday school services. For more inquiries, please reach out to Sister Tina Delansig and Sister Eunice Delansig. Are you looking for someone na makakausap mo mapapersonal man, kulitan, iyakan, o di kaya tawanan? Our Connect to Souls or di kaya C2S is perfect for you. Grabe! Ang daming exciting fellowships na dapat mong puntahan, no? Because your faith grows stronger when we walk together. Dahil hindi ka nag-iisa sa journey na to! Of course, COG fam, our church family doesn't stop here. It extends even online. Kaya naman, we encourage you to stay connected by following our social media pages na makikita nyo on our screen. Tama ka dyan, Ate Jonah. Kaya naman, wag na wag magpapauli sa mga updates, fellowship, encouragement, and of course, in our church community. Kaya, like, comment, and share so that we can reach souls inside our church and of course, outside. And as we continue to worship God, we also have the opportunity to give. Giving is an act of worship. It is our way to trust and express our gratitude to God. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 7 verse 9, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng naaayon sa sariling kapasyahan, nang walang pag-aatubili at hindi sapilitan, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Now, let's take this opportunity to pause. Sa lahat ng ingay ng mundong ito, may this moment be surrendered to God. Let's take a deep breath. Think of one thing you are grateful for, and think of that one thing that you trust your God with. Let's read His word. COG fam, let's open our hearts Lift our faiths, and get ready because God is here.
Hallelujah. Can I request everyone to rise up and let's worship the Lord? Let's lift up our hands to our God. Come on, lift your hands up. Worship to our Lord. As we sing new praises to our God today. Sige, taas mo po yung palakpak mo para sa Diyos, kapatid. Praise the Lord for this day. Maaari mo bang bigay natin yung pinakamataas, pinakamalakas na palakpak sa ating Diyos. Hallelujah! Sige, taas pa natin ang papuri sa ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Let's enter the gates of the Lord with thanksgiving today. Purihin natin ang kanyang dakilang pangalan. Yes! Come on, lift your praise higher to the Lord. Come on, lift your hands higher. You are wonderful, Lord of all. You are sovereign, God above. All creation bows at your throne. You're amazing, God. You are Counselor, mighty King. You are Lord over everything. You are Savior, Messiah, and friend. You're amazing, God. Come on, sing. You are Lord. You are King. You're my Master, my Savior, my everything. You're amazing, God. You are Lord. You are King. You're my Master, my Savior, my everything. You're amazing, God. Come on, lift up your praises to the Lord. Let's worship the Lord today. You are Counselor, mighty King. You are Lord over everything. You are Savior, Messiah, and friend. You're amazing. Come on, sing. You are Lord. You are King. You're my Master, my Savior, my everything. You're amazing, God. You are Lord. Oh, keep praising. You are King. You're my Master, my Savior, my everything. You're amazing, God. You're amazing, God. You are the Alpha and Omega, beginning and end. You are the Father, Son, and Spirit, King in the wind. You are the Alpha and Omega, beginning and end. You are the Father, Son, and Spirit, King in the wind. Come on, all together. You are Lord. You are King. You're my Master, my Savior, my everything. You're amazing. Oh, once more. You are Lord. You are King. You're my Master, my Savior, my everything. You're amazing, God. You're amazing, God. You're amazing, God. You are God. Come on, lift up His name. Let's worship the Lord, Church of God. He would. It's all about you, Lord. This worship is for you alone. Hallelujah. Patuloy tayong magdiwang sa tahanan ng Panginoon. Come on, lift up your praise. Hallelujah. You are the Holy One. You are the living Word. You are the center of my focus, Jesus. You are the Son of God. You are
It's all about. Come on, sing it out for the Lord. It's all for you, Lord. It's all about you. Hallelujah. Once more, all the voices for the Lord. It's all about you. It's all about you. Hallelujah, Lord. Lord, it's all for you. Jesus. Once more we sing. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus. We shout the name. Jesus. 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 Oh, speak and shout the name, the most powerful, the most beautiful name that is above every name. Can we shout Jesus in 3, 2, 1? Jesus! Can we shout hallelujah in 3, 2, 1? Hallelujah! Once more we shout hallelujah in 3, 2, 1. Hallelujah! Walang papigil na pagpuri sa dakila mong pangalan, Panginoon. Minsan pa, ibigay natin pinakamataas na palakpak, pinakamalakas para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, Lord. You deserve all the praises. You deserve all the thanksgiving, oh God. Lord, salamat sa dakila mong pagmamahal, sa katapatan mo, Panginoon, na patuloy na sinisitro kami every season of our lives. And I believe, church, this is the word of the Lord for us today. It says in Hebrews chapter 12, verse 1. Can we read it all together? Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up, and let us run with endurance the race God has set before us. Amen. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Yet today, church, as we worship the Lord, let your hearts and your eyes be focused on the Lord alone. Just surrender, yield to His will. Oh God, we present our lives to you. Come on, lift up your voice and praise to our Yahweh, to our Jehovah, to our great I am. Oh Lord, this is our surrender. This is our worship today. Lord, we run our hearts, oh God. We sing you Lord, we want you, Lord. We need you, Panginoon. Lord, we pray that let your will be done in this place. I surrender, and I will yield, and I will bow down, and I will leave, and I will seek you all my days, and I will follow all your ways, and I will worship, and I will worship, and I will praise, and I will lift up your holy name, and I will give you all the glory, all the honor. To your name, 'cause you are
your glory, that everyone will see, will hear, will know that you are Lord of all. Oh God. And I will worship
righteousness, Panginoon. You are our victory. You are our Redeemer. You are our refuge. You are our tower, Panginoon. And you are our very present help in times of need, oh God. Kaya Lord, that's why we continually worship you, Panginoon. Not just because of what you have done, but because of who you are, Panginoon. And Lord, here we are, oh God, your people, Panginoon. Lord, hindi lang puso, Panginoon, pero pati buhay namin. Hayaan niyo po na ialay namin to, Panginoon, bilang buhay na pagsasamba sa dakila mong pangalan, oh God. And Lord, today, as we listen to your word, oh God, hayaan niyo po, nabuksan niyo po ang aming puso at isipan, Panginoon, ang aming tenga, oh God. Kasi Lord, we know that your word is perfect, Panginoon, and it will bear fruit, Panginoon. Kaya Lord, allow us to obey your word actively, Panginoon, oh God. And Lord, have your way in us. We bless you, Panginoon. Your name is the most beautiful name above every name, Panginoon. Your name is power, Panginoon. Your name is healing, Panginoon, oh God. And Lord, you are all that we need, Panginoon, oh God. We thank you, Lord. We love you. In Jesus' name we pray. And everybody shout, Amen and amen. Praise the Lord for this day. We may all be seated. God bless you all. Ayan, mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ayan, kamusta po sa lahat? And I know that everyone is so blessed right now. Ako nga po pala, si Sister Shin, and I represent the Sports and Recreation Ministry. Ayan po, under po siya ng Relationship Department. And together po with the Outreach Ministry, ayan, we would like to invite everyone, mga nanay, mga tatay, youth, YA, yan, working, non-working, sa ating pong upcoming Zumba Fusion. Ayan po. So, yan po ay magaganap sa July 29, Wednesday po iyon. Ayan, registration will start at 4:30 p.m. Dito po yan sa COG Imus. At ang kagandahan po nito, the registration is absolutely free. Yan, wala po tayong babayaran. Though registration po ay fee, kami po ay bukas o open sa any kind of donations po, whether it be monetary, mga sports equipments, ayan po, at or kaya mga board games, ayan, welcome na welcome po. At ang malilikom po natin na donations po ay magagamit po natin sa ating upcoming Church Sports Liga. Ayan po. So, ang aim naman po nito is to strengthen more po yung fellowship natin. At the same time, makapag-reach pa po tayo sa iba through the sports ministry. Ayan. So, nakapag-sports na po tayo, nakatulong pa po tayo sa aim ng church para to win more souls. Ayan. Kaya naman po sabihin niyo po sa katabi niyo ngayon, pupunta ako sa Zumba Fusion. Ayan. So, lahat po ay welcome dito. So first time man po na kayo nagsusumba or kaya po ay kayo batikan na sa pagsusumba, welcome po kayo. And ang kagandahan rin po dito, after ng Zumba session, meron pong
free snacks. Ayan, para ma-replenish naman po tayo after nung workout natin. Ayan. So, to sign up and to register, please approach Brother Jordan Jimenez. Ayan, yan din po si Brother Dennis de la Cruz. Approach nyo rin po siya. Or, after the service, we can go to our booth, ayan, for more information at the same time para mag-register na rin po. So, kaya naman po, kita-kits po tayo sa July 29. Let us stay active, no po? Let us build a stronger fellowship and let us glorify our God together. God bless everyone. Magandang morning! Praise the Lord, hallelujah! Wow, namiss ko kayo mga kapatid. Hallelujah, praise the Lord. Kumusta na po ang bawat isa? Ma-beauty, eh paano yung lalaki? Magwapo, mapogi. I miss you mga kapatid. Naway patuloy niyong nararanasan ang patnubay at gabay ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. By the way, bago ko makalimutan, si LDP, last Sunday, ang last registration, So, yung wala pa po, hindi pa sa CLDP, mag-enroll na po kayo. And ang ating pong prayer and fasting, bukas po magsisimula, the backbone of our church. No? Join po kayo mga kapatid. At we are the intercessors, praying for each other, praying for our country, praying for everything na nais ng banal na Espiritu na ating ipanalangin. Amen? Praise the Lord. Sino po ba? May bago ba ngayon? First time na nakadalo sa gawain ito? Oh, praise the Lord. Hallelujah. Welcome po kayo mga kapatid. At nawa, hindi ito yung una't huli, but this is the start na makakasama namin kayo sa paglilingkod at pagsasamba sa ating Diyos na buhay. Amen? Hallelujah. May tanong ako. Mahilig ako magtanong eh. Naka-receive na ba kayo ng invitation sa pag-attend ng birthday celebration? Almost lahat. Kasi mahirap naman, wala ka na-receive ng buong buhay mo, no? Sa wedding, meron na din. Oh, praise the Lord. Ang dami, Anong feeling na maka-receive ng invitation? Masaya. Privilege. Mahalaga tayo sa tao na nag-invite sa atin, di po ba? At saka, siyempre, masarap kumain pag libre. Malaking handaan, grande, at meron pang Sharon. Wag naman puro Sharon na lang. So, kung naalala niyo mga kapatid, yung preaching ng ating mahal na pastor last week, nabanggit niya na we are at the end times. Naalala niyo ba yon? Because nangyayari na yung mga binanggit ng Panginoon Jesus sa Matthew chapter 24 at sa Luke chapter 21. Sunod-sunod na lindol, gera sa Middle East. No? So we are at the end times. Kaya, ang Panginoong Jesus ay nagbigay ng kanyang mensahe sa araw na ito. Pag-aralan natin ang the most exciting event na mangyayari ayon sa banal na kasulatan. Ano yun? Do you know? Most exciting? It's all about the marriage supper of the Lamb. The marriage supper of the Lamb. At ang ating pinaka-titulo ng mensahe ay inamagatang, Are you invited? Invited kaya ako. Sabi nyo kanina, masaya pag na-invite, di ba ba? Now, babasahin natin ang ating teksto sa Revelation chapter 19 verses 6 to 9. Inahan po ang bautisa na tumayo bilang pagbigay galang sa salita ng Diyos. Sabay-sabay po natin basahin ang kanyang salita. Okay, game. And I heard a sound like the roar of a great multitude, like the rushing of many waters, and like a mighty rumbling of thunder, crying out, Hallelujah, for the Lord our God, the Almighty reigns. Let us rejoice and be glad and give him the glory. For the marriage of the Lamb has come, and his bride has made herself ready.
She was given clothing of fine linen, bright and pure. For the fine linen she wears is the righteous acts of the saints. Then the angel told me to write, Blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb. And he said to me, These are the true words of God. Let us pray. Father God in heaven, in the name of Jesus and the guidance of the Holy Spirit, thank you, O God, for this wonderful moment, Panginoon, na kami ay muli ay makarinig na inyong mga salita at nabasa ang inyong mga salita, O Diyos, O Lord God. Panginoon, bago ang lahat, saliksikin niyo po ang aming mga puso. Lord, hindi kami perpekto, Panginoon. Nagkakamali kami sa isip, sa salita o sa gawa man, Panginoon. Sinadya man o hindi, O Diyos, humihingi kami ng kapatawaran, Panginoon. Linisin niyo po kami, O Diyos, sa lahat ng karumihan upang kami ay maging karapat-dapat natatanggap ng iyong mensahe. At aming mga puso ay maging matabang lupa natatanggap ng iyong mga salita, O Diyos, O God. Ganon din, Panginoon, kung mayroon man naka-offense sa amin, nakasakit na aming damdamin, pinatawad na rin po namin, O Diyos. Dahil sabi niyo, Panginoong Jesus, dapat kaming magpatawad upang kami patawarin ng Diyos, Ama. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord God, aming Ama, sa pagkakataong ito, nawa ang iyong mga salita na aming marinig ay titimo sa aming mga puso't isipan. Maunawaan namin, Panginoon, at magsisilbing liwanag sa aming kaisipan, tanglaw sa aming mga landasin, O Diyos. May bahagi namin sa aming kapwa, Panginoon God, at magpapalago sa aming panampalataya. O Holy Spirit, O God, fill us, fill our hearts and our thoughts, take control of our lives. Thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ari na po tayo umupo, mga kapatid. Maraming salamat po. Hallelujah. And here's our proposition. The marriage supper of the Lamb marks the ultimate fulfillment of God's redemptive plan. No? Fulfillment of God's redemptive plan. Where believers celebrate Christ's union with the church in a joyous, masayang-masaya, eternal feast. Wow, walang katapusang feast. No? Ngayon, ano bang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Mga kapatid, mababasa natin sa Old Testament, particularly sa Isaiah chapter 25 verses 6 to 9, Hosea chapter 2 verse 16 to 20, and Psalms chapter 45 verses 6 to 17. Inilalarawan ang pangyayaring ito gamit ang paglalarawan ng isang malaking handaan at isang tipan sa pagkakaisa sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan, kanyang mga hinirang. In the New Testament na ating pag-aaralan ngayon sa Revelation chapter 19, ipinapahayag na ang marriage supper o yung hapunan ng kasal ay kasunod ng pagkatalo ng kasamaan at pagtatatag ng kaharian ng Diyos. Kung saan ang mga manampalataya ay nakadamit ng fine linen. Ang sarap sigurong isuot yun, fine linen. No? O kaya pinong lino sa Tagalog na kumakatawan sa kanilang mabubuting gawa. Now, himay-himayin natin ang salita ng Diyos. And we have 4 major points to tackle, mga kapatid. Una, the reign of the Almighty. Ang Panginoong Diyos ang maghahari. Sa buong Revelation chapter 18, kung babasahin natin, mga kapatid, is all about the fall of the great Babylon na naging tirahan ng Antichrist. Ang Babylon sa New Testament is a symbol of sinful humanity na kung saan lumalaganap na ngayon, di po ba? O makasalanang sangkatauhan. At ng kanyang, yung kakayahan niyang manlinlang, mag-deceive ng sarili. Yung ambisyon, makasalanang pagmamataas, at malademonyong kasamaan. Kaya naman kinakatawan nito ang world culture o yung kulturang pandaigdig na kumakalaban sa Diyos. Marami na po ngayon yan. Kumakalaban sa Diyos. Kaya sa Revelation chapter 19 verse 1, ang sabi ni Apostle John, mababasa natin mamaya, after this, pagkatapos nito, ay tumutukoy na, sabi nga, pagkatapos ng pagbagsak ng
Babylonia. Makita natin na ang marriage supper ay isang hapunan ng papuri. Hindi lang ito simpleng hapunan, nagkakainan, fellowship, but it is yung hapunan ng papuri. Ang papuri ay nakasentro sa apat na hallelujah. Apat na hallelujah, mababasa natin mamaya sa verses 1, 3, 4, and 6 ng Revelation chapter 19. Hallelujah means praise God. Two words from the Hebrew language. Halal means praise. And Yah, it's the name of God. Hindi hallelujah, ha? Kasi ang basa niyan is Y, ang J. Hallelujah. Okay? So, tingnan natin ang message na ito from the viewpoint of these four hallelujahs. The first hallelujah, after this, I heard a sound like the roar of a great multitude in heaven, shouting, Hallelujah! Salvation and glory and power belong to our God. Makita natin dito mga kapatid na ang hapunan will be the hallelujah of salvation, the first hallelujah. Maaring ito yung heavenly host na umaawit o aawit ng hallelujah na ito. Salvation, glory, and power belong to our God. Sa kaligtasan, alam natin na ang Panginoong Diyos ang siyang gumawa ng kaligtasan para sa mga manampalataya. Hindi tayo, hindi kabutihan natin, but God made a way upang tayo ay maligtas. Amen ba yun? Praise the Lord. At maging sa mundo. Minamasdan ng mga anghel ang plano ng Panginoong Diyos na inilalahad para sa generations, para sa kaligtasan ng tao. Paulit-ulit silang namangha sa awa at biyaya ng Diyos sa tao. Ganun na lamang ang habag ng Diyos. Hindi niya agad ipinadala ang kanyang paghukom o kanyang ginaganap ang kanyang paghukom. Binibigay pa niya ng pagkakataong manumbalik sa kanya. Nakita natin ang anghel ay, sabi nga ay, pinakakahangahangang tanawin na namasdan nila. Nakita nila the completion. The completion of God's salvation. Kaya pinupuri nila ang Panginoon Diyos bilang Diyos ng kaligtasan. Pinupuri nila ang Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. Siya lamang ang nagtataglay ng kaluwalhatian. Gaya ng inawit natin kanina. All the glory belongs to our God. Ang lahat ng kaluwalhatian, liwanag at kariligan ng langit at ng lupa ay galing sa ating Panginoon. Amen? Kaya pinupuri ng anghel ang Diyos dahil sa kanyang kaluwalhatian at the great marriage supper. They praise Him for His power. Power belongs to God. He is the supreme power in the whole universe. Ang kanyang kapangyarihan ang nagligtas sa tao at sa mundo. Kaya pinupuri ng mga anghel ang Panginoong Diyos para sa kanyang kapangyarihan sa ingranding hapunan ng kasal ng Kordero. The second hallelujah, for His judgments are true and just. He has judged the great prostitute who corrupted the earth with her immorality. He has avenged the blood of His servants that was poured out by her hand. And the second time they called out, Hallelujah, here smoke rises forever and ever. This is the second hallelujah. The hallelujah of victory. Magtatagumpay si Lord Jesus laban sa lahat ng masasama at sa kasamaan ng mundo. Igaganti niya ang mga ginawang pag-uusig, pang-aabuso sa kanyang mga hinirang dito sa mundo. Kabilang na po tayo doon. Sinabi ng Panginoong Diyos, ako ang maghihiganti. Ako ang magpaparusa. Vengeance is mine. Amen? Kaya huwag tayong gumanti. Sabi nga nila, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Hindi putok. O kaya, huwag mo ilagay sa, sabi ko nga kanina, garapon. At mabubukol din yung mabatuhin mo. Kaya sa ingranding hapunan ng kasal ng Kordero, ang mga anghel ay magpupuri sa Panginoong Diyos
para sa dakilang tagumpay na kanyang ginawa sa mundo. His judgments are true and righteous. Hindi gaya ng judgment ng tao. Totoo at makatuwiran ang paghukom ng Diyos. Ang kanyang mga paghatol ay eksaktong tumutugma sa kasamaan ng tao. And the third, hallelujah. And the 24 elders and the 4 living creatures fell down and worshiped God who sits on the throne, saying, Amen, hallelujah. Hallelujah. Dito makita natin the hallelujah of worship. Hallelujah of worship. Makita natin dyan, the 24 elders and the 4 living creatures fell down and worship God. So, hindi lang simpleng hapunan ang naghihintay sa atin. No? Sinasamba niya ang Panginoong Diyos, sinasamba ng mga anghel, ng mga 24 elders and 4 living creatures dahil sa kanyang ginawang pagliligtas sa kanyang mga hinirang mula sa lahat ng pag-uusig, persecutions, at ito ay pinagtagumpay sa daigdig. Paulit-ulit ang pagbigkas ng hallelujah o praise God. Ito ay nagpapakita ng tinding kagalakan sa kalangitan sa araw na yon dahil sa ganap na tagumpay ng Panginoon. Praise God. At sa verse 6, ang pang-apat at panghuling hallelujah ay kahanga-hanga ang tunog. Sabi diyan, And I heard a sound like a roar of a great multitude, like the rushing of many waters, and like a mighty rumbling of thunder, crying out, Hallelujah, for the Lord our God Almighty reigns. Almighty or omnipotent. It anticipates the second coming of the Lord Jesus Christ. Ang pagtatatag ng kanyang kaharian, ang pag-i-establish ng kanyang kingdom, ito ang sagot sa panalangin, Your kingdom come on earth as it is in heaven. Kaya sa engranding hapunan ng kasal ng Kordero, ang buong kalangitan ay magalak upang purihin ang ating Diyos para sa kanyang omnipotent o makapangyarihang paghahari. The word omnipotent means pantokrator in Greek, ruler of all, ruler of the universe, the Almighty. 8 beses itong nabanggit sa Book of Revelation. Mga kapatid, kapag nasa gitna tayo ng matinding paghihirap o pagsubok ng buhay, parang pasan ko ang mundo. Parang si Sharon Cuneta lang yun. Pasan ko ang mundo. Ang bigat-bigat na Lord. Kailangan nating maunawaan ang kapangyarihan ng ating Diyos. Kung sino siya, kung ano ang kanyang kakayahan. Siya ang Diyos na lumikha ng buong universe. Amen? Walang imposible sa ating Panginoon. Ang sa atin ay manampalataya ng buong puso. Sabi nga sa Book of James, huwag kang mag-doubt. No doubt. Ang Diyos ang lumikha sa iyo, lumikha sa akin, at sa lahat ng sansinukob. Kaya niyang kontrolin ang lahat ng bagay. Magtiwala ka lang. Huwag kang manangan sa sarili mong kagalingan. Huwag kang manangan sa sarili mong kaalaman. Huwag kang manangan sa sarili mong magaling ako, Lord. Well-experienced ako, Lord. Babagsak ka, kapatid. Walang hindi niya kayang gawin by His great power. Ayon sa kanyang kalooban. For His glory. For His glory alone. Amen ba, mga kapatid? Praise the Lord. At sabi diyan, the Lord our God, ang tinutukoy ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Our next point, the marriage of the Lamb, o ang kasal ng Kordero. Revelation chapter 19 verse 7a. Let us rejoice and be glad and give Him glory. Anong utos? Rejoice and be glad and give Him glory. Kapag ikaw ay nagre-rejoice, dapat makita ito ng iyong kamag-anak, ng iyong mahal sa buhay. Hindi yung nagre-rejoice ka na nagmumukmok sa isang tabi, di po ba? Wala namang nagre-rejoice ng
Lagi nakahalukip-kip. Pag nagpupuri, nagaganyan lang, oh. Ay, paano ka mag-rejoice? No? So yung glad, be glad, yung normal word ng joy. And give Him glory. Sa ating inawit kanina, ang Diyos lang ang patuloy nating bibigyan ng kalwalhatian. Hindi ang ating sarili. Dahil wala naman tayo eh. We are nothing without the Lord Jesus Christ. Anong sabi ng Panginoong Jesus? I am the vine, you are the branches. Apart from me, you have no good thing. So without the Lord Jesus Christ in our heart and our lives, we are nothing. We are nothing. And we can do nothing without the Lord, without the Holy Spirit teaching us, guiding us, empowering us. We are nothing. Tayo mga Kristiyano ay dapat magalak sa Panginoon. Ipaalam sa iba ang ating kagalakan at magbigay kaulhatian sa ating Panginoong Diyos. Maraming Kristiyano ang naghahangad na yung kaligayahan sa tagumpay. No? Achievement in life. Magandang katayuan sa buhay. At kayamanan. At iba naman ay naghahangad ng kaligayahan sa mga kaibigan, sa social life, o sa kanilang mga pamilya, mahal sa buhay. Wala namang masama doon, ano? Walang mali sa mga bagay na yun. Pero, sabi ko nga kanina, pero, may pero kapatid. Kapag ginawa natin ang mga ito bilang primary goal ng ating buhay, nagiging mali ito sa panuntunan ng ating Panginoong Diyos. No? Mali ito sa kanyang kalooban. God's purpose for our lives is to glorify and enjoy Him in our lives forever and ever. To glorify God. That is the purpose. Amen ba yun? If we put anything in place of that, we commit idolatry. Mga kapatid, mas masisihan tayo sa mga bagay na kalob sa atin ng Panginoong Diyos kung siya ang ating uunahin. Siya ang ating priority. Top priority. Hindi siya, teka muna Lord, gusto ko muna yung sundin ko. Plano ko to Lord eh. Matagal na eh. No. God has a great plan for each one of us. For His thinking is higher than ours. His ways are higher than our ways. No? Ang kalulatian ng Panginoon Diyos dapat ang ating first priority. Saka lamang natin ma-enjoy yung tagumpay na kalob niya sa atin. Yung kagalakan. Kasi nagmumula sa banal na espiritu ang kagalakan. Di po ba? Ang kapayapaan. Hindi sa mga material things. Hindi sa mga achievement. But from God. He alone can give us the gladness, the joy, the peace in our hearts. If we make Him the first, the priority in our lives, isa sa ayos niya lahat ang buhay mo, kapatid. Amen? Hallelujah. Palakpakan naman natin Diyos na buhay. Hallelujah. Glory to God in the highest. Hallelujah. Now, let's go back to our text. Revelations 19:7b. For the marriage of the Lamb has come and His bride has made herself ready. Anong utos kanina? Let us rejoice and be glad and give Him glory because the marriage of the Lamb has come. Ayan na ang kasal ng kordero. Yan ang ating pinakaasam-asam. Ang kasal ang isang magandang paglalarawan ng relationship sa pagitan ng mga mananampalataya, kabilang tayo doon, at ng Panginoong Diyos. O sa pagitan ng church at ng Panginoong Diyos. By the way, mga bagong Kristiyano, even mga matagal na, baka ang alam pa natin sa church ay yung building. Di po church ang building. Yung grupo po natin. Kalipunan ng mga manampalataya ang church. Kaya pag tinanong kayo, saan ka pupunta? Sa church. Hindi po. Sa panambahan ako pupunta. Tama po ba yan? Amen? We are the church. So ang traditional na kaugalian sa kasal ng mga Hudyo noong 1st century ay ibang-iba sa kasal ngayon. There are 3 phases in the 1st century Jewish marriage ceremony. Unang-una, betrothal.
ito ay isang kontrata na mas may visa kaysa engagement. Kasi yung engagement, minsan binabawi pa eh. Engaged na eh. Umayaw pa eh. No? Parang sure shot, hindi pa naman sure shot pala yun. Pero ito talagang kasunduan. No? Kasama sa betrothal ang mga tuntunin ng kasal na napagkasunduan ng mga magulang ng both sides. So ang pangyayaring ito ay isang legal na kayusan na pinagtitibay ng isang dowry. No? Dowry. Siya ba nakarinig dito? Dati dito sa atin meron yung sa bandang south, yung dote. No? Pagbabayad ng lalaki doon sa magulang ng babae. Ito naman ay same situation ni Joseph and Mary bago sila magsamang dalawa. So, yun, sabi doon, Mary had been betrothed to Joseph before they came together. So, na-betrothed si Mary kay Joseph. Between betrothal and the wedding feast, ang mga magulang ng groom or yung groom mismo ay magbabayad ng dowry or bride price. Ano pa rin yan, nangyayari pa rin yan sa Middle East. Nagbabayad ang lalaki o kaya mga magulang ng lalaki. Doon sa ama ng bride, kung hindi pa ito nagawa previously. Sa Genesis 29, mababasa natin doon. Bumalik. Nangyari. Ayan. Si Jacob loved Rachel. Sabi niya kay Laban, I will serve you 7 years for your younger daughter, Rachel. Ito yung example ng unang dowry. Pinagtrabahuan muna ni Jacob ng 7 years, bago niya naging asawa si Rachel. So the second phase, proseso ito ay nakadalasang nagaganap sa ibang pagkakataon after ng pagbibigay ng dowry o pagbabayad. Yung lalaking ikakasal o yung bridegroom, kasama yung kanyang mga best man o yung mga abay niyang lalaki, pupunta sila sa bahay ng bride para sunduin yung bride. Kung siya ay dumating sa gabi, kasama yung mga kaibigang lalaki, sila ay gagawa ng isang torchlight procession o yung prosesyon ng ilawan sa mga lansangan. So habang ang bride naman ay maghahanda kasama ang kanyang mga abay, at pagdating ng groom, ng grupo niya, silang lahat ay sasama sa prosesyon at pupunta sa bahay ng groom. Ang custom na ito o yung kaugaliang ito is the basis of the parable of the 10 virgins in Matthew chapter 25 verses 1 to 13. Basahin ko po sa inyo sa Tagalog. Ito yung talinghaga tungkol sa 10 dalaga. Basahin ko po sa inyo. Ang kaharian ng langit ay may tutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal or foolish. At ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino naman ay nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Parang natulog sa pansitan. Ngunit nang hating gabi na ay may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga anghel sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Verse 9, baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili para sa inyo. Tugon naman ng matatalino. Verse 10, kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga upang bumili sila. Dumating ang lalaking ikakasal. Eto na, ang 5 nakahanda, ulitin ko, ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, Panginoon, papasukin ninyo kami. Sigaw nila. Sa verse 12, ngunit tumugon siya, tandaan ninyo,
hindi ko kayo nakikilala. Pareho silang naghintay. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Kaya ang babala ng Panginoong Jesus, pagkatapos nito sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo, maghanda kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. May warning sa ating lahat, mga kapatid. Hindi lahat ng naghihintay sa pagdating ng bridegroom ay makakapasok sa kanyang bahay. That's the truth. We must be like the 5 virgins, the wise 5 virgins, who took with them extra oil in their flask para sa kanilang mga ilawan habang naghihintay sa pagdating ng bridegroom. Ang sabi ng Panginoon Jesus, kaya maging handa kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw o ang oras. Hallelujah. Huwag namang marinig natin pag sinabi ng bridegroom, hindi ko kayo kilala. Masakit. Pero merong pasubali ang Diyos. Sabi nga, this face, yung pagsundo ng bridegroom sa kanyang bride, symbolizes the rapture of the church. When Christ comes to claim his bride and take her to the Father's house. Now, ang phase 3 or third phase, the wedding feast, eto na yun. Yung kainan, yung kasayahan na, no? Final phase, which included the marriage supper o yung hapunan ng kasalan. At ito ay tumatagal ng 7 days. Gaya ng wedding at Cana, kung saan ginawang alak ng Panginoong Jesus ang tubig. No? Isang example, mababasa natin sa John chapter 2, verses 1 and 2. At sabi din sa 2 Corinthians 11:2, for I am jealous for you with godly jealousy, for I have betrothed you to one husband. Ito ang sabi ni Apostol Pablo sa mga kapatid natin sa Korinto, that I may present you as a chaste or pure virgin to Christ. Ang church or ecclesia is the bride of Christ. We, as a church. The Lord Jesus Christ as the bridegroom will come for His bride at the rapture. Binayaran ng Panginoong Jesus ang dowry with His blood na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Dapat ihanda ng church ang kanyang sarili para sa hapunan ng kasal ng kordero. Tayo na mananampalataya ay tinawag upang maghanda para sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. At mamuhay ng tapat. Mamuhay ng tapat. Papaano yun? Hindi natin kaya kung sarili natin, mga kapatid. If we depend ourselves, hindi tayo makapamuhay ng matapat at kaaya-aya sa Diyos. We need to depend on the Holy Spirit. Let the Holy Spirit control your life. How do you know the Holy Spirit? Siya dapat ang manguna sa atin. Every move, every step of the way, let the Holy Spirit take control of our hearts and our thoughts and everything of us. Let the Holy Spirit be our guidance, our counselor. Sabi nga, kailangan tayo mamuhay ng tapat bilang pag-asam sa masayang pagdiriwang na ito. Masayang-masaya ang time na yon. The bride makes herself ready by entering into union with Christ by faith. Then the Lord Jesus comes at the rapture at kukunin ang kanyang bride to the wedding feast. Karaniwang matagal ang paghahanda ng isang bride, di po ba? Matagal ang paghahanda, mga misis. Ba, tagal po. Minsan naabot ng ilang buwan. Minsan may isang taon pa. Next year pa yung kasal, nagre-ready na. Di ba ba? Inihanda ng church o ecclesia ang kanyang sarili for centuries. Simula pa noong araw ng Pentecost. Para sa kasal, kasama ang lamb o ang kordero. Now, let's go to our third point.
The bride made ready. Naghahanda na ang babaeng ikakasal. Ang sabi sa Revelation 19:8, she was given clothing of fine linen. Ito na yung trahe de Buddha na ating, sa terminology natin ngayon. Bright and pure, for the fine linen she wears is the righteous acts of the saints. Ang mga salitang was given ay naglilinaw na binibigyan ng Panginoong Diyos ang church, ang kanyang bride, ng pribilehiyong dumalo sa marriage supper. Ito ay isang espesyal na biyayang dulot ng Panginoong Diyos. At ang resulta ng biyayang ito is that the bride receives imputed righteousness o ibinilang na katuwiran. Mga kapatid, pansin natin na habang ang church ay naghahanda para sa engranding hapunan ng kasal ng kordero, bibigyan ng Panginoong Diyos ang mga mananampalataya ng isa pang damit gawa sa fine linen na ito ay magiging malinis at makinang. Wow! Kumikinang. Malinaw na sinasabi na ang damit na ito ay the righteous acts of the saints o makatwirang mga gawa ng mga banal. Take note, mga kapatid, hindi ito sariling katwiran ng mga banal dahil sinabi rin naman na una dyan, was given. Ibinigay ng Panginoong Diyos. No? Sa bride, to the saints, ito ang mapagbiyayang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesus para sa ating mga kasalanan. Tayo ay nakatayo sa harap ng Panginoong Diyos bilang matuwid. Ang nakikita ng Diyos Ama ay ang katuwiran ng Panginoong Hesus. Hindi ang ating katuwiran. Hindi naman tayo matuwid eh. Pero sa grasya ng ating Panginoong Hesus, ang katuwiran niya ang nakikita ng Diyos Ama bilang matuwid. At mayroon pang higit pa rito. The words righteous acts, makita natin dyan. Righteous acts. Plural. Ay nagpapahiwatig ng mga banal. Ang mga banal ay gumagawa ng mga gawang matuwid na bunga ng pagiging justified by faith sa Panginoong Hesus. Hindi tayo makakagawa ng mabubuting gawa kung wala ang Panginoong Hesus. Kung wala ang katwiran ng Panginoong Hesus sa ating buhay. Kung wala ang banal na Espiritu na gumagawa sa ating buhay. Dahil sabi ng Panginoon Jesus, apart from me, you have no good thing. Right? Si Lord Jesus ang nagbigay ng wedding gown para sa ating lahat, mga kapatid. Siya rin. Sa Kanya nagmumula lahat eh. Wala naman tayo eh. Sabi nga, we are nothing without Him. Sinilang tayo sa mundong ito, wala naman tayong dala-dala eh. Di ba? Kaya hindi yung sabihin, dahil sa ginawa ko to eh, kaya ako nagkaganito eh. Kaya ako umasenso eh. Sino man nagbigay sa'yo ng buhay? Sino nagbigay sa'yo ng kalusugan? Sino nagbigay sa'yo ng wisdom and understanding? God. Amen? Sa Kanya lang ang lahat ng papuri. We are nothing. Ulit-ulitin ko man, we are nothing. And we can do nothing without the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Ang sabi sa Philippians 3:9, and be found in Him, not having my own righteousness from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness from God on the basis of faith. Dahil sa Panginoong Jesus. The righteousness from God. Now, let's go to the last point, mga kapatid, na kung saan ito na yung exciting. Kanina exciting, mas exciting ito ngayon. The blessed invitation. Wow. Revelation 19:9, then the angel told me to write, blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb. And he said to me, these are the true words of God. Inutos ng anghel kay Apostle John na sumulat ng mensahe sa mga guests o sa mga invited. Sabi nyo kanina, masaya kapag ikaw ay invited. So ito yung sinabi niya.
sa marriage supper tungkol sa isang espesyal na pagpapala. Sabi ng anghel, mapalad ang mga inimbitahan sa handaan sa kasal ng kordero. Ang tanong, are you invited, kapatid? Amen? Amen. Praise the Lord. Wow. Hallelujah. Woo. Purihin ang Diyos. Gaya ng 10 virgins, marami ang nagpapahayag na sasalubungin nila ang bridegroom, ang Panginoong Hesus. Tulad ng pagdating ng lalaking ikakasal, ang kanyang pagparito ay magiging biglaan. Walang nakakaalam. Walang nakakaalam. Para sa marami, mangyayari ito sa oras na hindi inaasahan. Hindi inaasahan darating ang bridegroom. Now, marami. Maging ang mga nagsasabing sila ay Kristiyano. Ang magiging abala sa mga gawain ng mundo. Puno na tayo ng mga extracurricular activities. Every Sunday na lang tayo a-attend. You will not grow, kapatid, kapag every Sunday ka lang dumadalo. Sabi sa salita ng Diyos, dapat ating pagbulay-bulayan ang kanyang salita, day and night. Joshua 1:8. Do not let this book of the law depart from your mouth, but meditate on it day and night. Ang tanong, nagbabasa ka ba ng iyong Biblia? Or mas marami kang time sa iyong gadgets? Scrolling, hanggang sa naubos na yung panahon mo. Hindi ka na makapagbasa ng salita ng Diyos. It's up to you, kapatid. If you want to grow, spend time with God. Amen? Your quiet time ay napakalaga. Sa pagising pa lang sa umaga, katagpuin mo na ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Naging born again ako 1987 sa biyaya ng Panginoon. Nagpapatuloy at magpapatuloy hanggang sa kanyang pagbabalik. Sa biyaya ng Diyos na pagtagumpayan ang maraming pagsubok. At napatunayan ang Diyos ay matapat. Diyos na buhay. Diyos na nagbibigay ng lakas, ng karunungan, ng guidance, everything. He is my everything. Sasabihin ng mga tao, nakilala niya ang Panginoong Hesus o kilala nila ang Panginoong Hesus. Pero ang kanilang mga gawa ay hindi ayon sa panuntunan ng Panginoon. Maaring, hallelujah, praise the Lord pag Sunday. Pagdating ng Monday to Saturday, ewan ko lang kung magpa-praise and worship ka pa. Naging Sunday soldier din ako for 7 years nung bago akong Kristiyano. Hindi ako lumago. Sunday soldier eh. Walang Bible study, walang prayer meeting na inaatinan. Wala. Sunday soldier. 7 years. But praise God, He made a way na ako ay lumago. Hallelujah. So, sabi nga, kilala nila ang Panginoon Jesus pero hindi nila isinasagawa. Hindi pinapamuhay ang salita ng Panginoon. Ang mga nakahanda, gaya ng the wise virgins, ay papasok at ang langit ay tuluyang isasara. Ang pagparito ng tagapagligtas ay sure, pero walang nakakalam ng eksaktong oras ng kanyang pagbabalik, ng kanyang pagdating. Kung paano nararapat na magbantay at naghanda ang mga wise virgins ng gayon din naman ang mga kapatid. Tayo, dapat din tayong maging handa. No? Tayo mga Kristiyano ay dapat laging mapagbantay at laging handa. Dapat talo pa natin ang Boy Scout. Anong motto ng Boy Scout? Always ready. At ang mga hindi pa ay dapat huwag nang mag-aksaya ng panahon
para maghanda sapagkat sa oras na hindi nila inaasahan, darating ang Panginoong Hesus. Anytime. Anytime. Ngayon, ang tanong, paano tayo maghanda? Mag-involve ba tayo sa maraming ministries? Nawala ka ng oras halos sa pamilya mo, puro ministry. Ganun ba ang paghahanda? So ayon sa banal na kasulatan, sikapin nating maging kawangis ng Panginoong Hesus. Ang sabi sa, sumabra. Teka lang. Balik. Ayan. Sabi yan, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos. Ngunit, hindi pa naihahayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. Subalit alam natin na sa pagbabalik ni Kristo tayo maging katulad niya dahil makikita natin ang tunay niyang anyo. Kaya lagi sa panalangin ko, Lord, I long to see you face to face. Kaya ang sinumang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap linisin ang kanyang buhay upang maging katulad ito ng buhay ni Kristo na malinis. You and God, kapatid, alam mo ang buhay mo. Kung ikaw ay buong pusong sumusunod sa Panginoong Hesus, sundin mo ang kanyang mga iniutos. Spend time with God, reading the Bible day and night. Doon mo malalaman. At sabi pa, sikapin nating maging handa sa maraming paghihirap. Maraming paghihirap ang daranasin natin bago tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. At sikapin din nating maglingkod ng tapat sa Panginoong Hesus. Colossians 3:23-24. Ano man ang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana. Paglingkuran ninyo ang Panginoong Hesus. Amen? Konti lang maglilingkod. Hallelujah. Mga kapatid, we've given a chance. It's a privilege to serve God. It is not our right. It's a privilege, great privilege. Kaya, let's grab the opportunity habang tayo malakas pa. Habang tayo able pa, maglingkod tayo sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Palakpakan ang Diyos na buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Mga kapatid, we are told to be watchful, to be awake, to be ready. Ang pagbabantay o paghahanda ay nangangahulugan ng mahusay na pagtupad sa inyong tungkulin alang-alang kay Kristo. Ang bawat isa sa atin ay may assignment. Maghanda ng mga ilawan at langis. Spiritually po yan hindi literal. Tumugon sa panawagan. Ilawan ang daraanan ng bridegroom sa kanyang pagpasok. Ano tayo? Di ba sabi ng Panginoon Jesus, you are the salt and light of this world. Di ba? Dapat magliwanag tayo sa ating mga katrabaho, sa ating kapamilya, sa ating mga kapitbahay. Magliliwanag tayo. Tumugon sa panawagan. Ilawan ang daraanan ng bridegroom sa kanyang pagpasok. Gawin natin ang ipinagkatiwala sa ating mga tungkulin gaya ng wise virgins. At sila ay nakapasok, sila ay alerto sa aspetong moral at espiritual. At maaaring ito rin ay sa professional. Isinagawa nila ang kanilang tungkulin ayon sa nais ng Panginoong Hesus. Our Master, the Lord Jesus Christ, has given us, all of us, assignments habang wala siya. Gifts. Everyone has a gift. Everyone. Huwag natin sabihin, wala naman akong kakayahan. Ang nais ng Diyos, yung puso na maglingkod. No? Ang puso. Meron tayong kakayahan, merong pera, may pagkakataon, opportunities, relationships, spiritual disciplines. Ang lahat ng ito ay mga larangan kung saan dapat nating gampanan ang ating mga tungkulin ng may katapatan at kasipagan. Hindi yung natulak lang. Sabi kasi ni pastor ang lilingkod ako
No. Puso mo ang tinitingnan ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, sabi pa ng anghel, these are the true words of God. Ito lang sinabi ng Lord sa buong Biblia. These are the true words of God. Ibig sabihin, assurance na ang katotohanan ito ay nagmula sa Panginoong Diyos. Nakatumbas na isang promise o pangako at ito ay nagpapatibay sa katiyakan na ang pangako ng Panginoong Diyos ay kanyang tutuparin. Dahil sabi ng Panginoon, kapag sinabi ko, gagawin ko. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Sa hapunan ng kasal ay magiging isang pinagpalang kaganapan para sa isang kadahilanan. Lahat ng mga langit na hukbo, lahat ng mga manampalataya, lahat ng mga anghel, and the Lord God and the Lord Jesus ay naroon. Sa hapunan ng kasal ay pagpapalain din dahil ito ay para sa layunin ng pagsamba sa Panginoong Diyos at sa Kanya lamang. All glory belongs to God. All worship, all praises. Mga kapatid, inahan tayo ng Panginoong Yesus bilang Kanyang bride sa handaan ng kasalan. It's a great privilege, kagalakan natin na maging Kanyang bride at matamasa ang intimate fellowship natin sa Kanya. Ang anghel ay nagsabi na may kahalagahan ito, ang kaganapang ito, dahil ito ay true words of God. Mangyayari ito in His perfect time. Ang church o ang bride ay naghahanda sa kanyang sarili for a wedding for centuries, even since the day of Pentecost. One of these days, pupunta siya sa kanyang kasal sa langit at ito ay magaganap pagkatapos ng rapture of the church. Excited ba kayo sa pagdating ng groom? Amen? Wow! Yun na yung pinakahintay. The groom, hindi ang bride, ang magiging center of attraction sa kasalang ito. Ang groom. Kaya, let's be ready mga kapatid. Maging handa tayo sa kanyang pagdating. At sa ating pagtatapos, the vision of John in Revelation pictures is the wedding feast of the Lamb, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. And His bride, the church. Ito na yung third phase. So, ibig sabihin, yung first and second phases ay naganap na. Ang first phase was completed on earth when each individual believer placed his or her faith in Christ as Savior. Ang dowry paid by the bridegroom's parent or God the Father would be the blood of Christ shed on the bride's behalf. Ang church o ang bride ay betrothed or ikakasal sa Panginoong Jesus. And like the 5 wise virgins in the parable, tayong lahat na mananampalataya ay dapat na magbantay at maghanda sa pagdating ng groom. And it is the rapture. Dahil kung hindi, pagsasarahan ng pintuan at sasabihin ng groom, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Huwag tayong patumpik-tumpik sa ating pagiging Kristiyano, mga kapatid. Seryosohin natin ang pagtawag sa atin ng Diyos. Seryosohin natin ang libreng kaligtasan na pinagkaloob sa atin ng Panginoong Yesus. Binayaran ng kanyang buhay, ng kanyang dugo. Let's be serious in our Christian life. Malapit na. Dapat marinig natin, well done, good and faithful servant. Hindi yung, hindi ko kayo kilala. Masakit yun. Masakit yun. Sinasabi ko sa inyo mga kapatid, this is a warning of God. Malapit na ang kanyang pagbabalik. Be sincere in your faith. Be sincere in serving the Lord Jesus Christ. Buong puso, hindi sa nguso.
Amen? We are Christians by faith in the Lord Jesus Christ, not by our words, but our doings, the righteous acts of the saints. Nagiging trahe de boda. No? Praise the Lord. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus, kaya maging handa kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw o ang oras. Anytime. Anytime. Now, the second phase symbolizes the rapture of the church, where the Lord Jesus Christ comes to claim His bride and take her to the Father's house. At yung pinakaasam-asam, the marriage supper, then follows the third and final step. Ito ngayon ang ating pagbulay-bulayan, mga kapatid. Let's think of it. Paulit-ulit. The most important thing for anyone to consider is whether he or she will be invited to the marriage supper of the Lamb. Make sure maimbitahan ka sa wonderful marriage supper of the Lamb. Ngayon ang tanong, are you invited, kapatid? Amen? Si Lord ang nakakaalam na inyong puso. You cannot fool God. God knows your heart. God knows your thinking, your thought. Wala tayong malilihim sa ating Panginoon. Dahil blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb. Praise the Lord. Tayo tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Tayo umawit sa ating Panginoon. There's an endless song waiting to be sung with the voice of every tribe, sound of every tongue. When the bride of Christ on the day of days brings with joy unto the land a multitude of praise, like the roar of mighty seas and rolls of thunders, hear His people sing. Hallelujah, hallelujah, for the Lord Almighty reigns. Hallelujah, hallelujah, for the Lord our God, the Almighty reigns. We will join the feast, rest from battles won, tell with great rejoicing all the wonders God has done. Like the roar of mighty seas and roars of thunders, even the church will sing. Hallelujah, hallelujah,
to the Lord of Lords, the great I am, the Holy One of Israel, our Almighty God. We praise you, we adore you, we give you honor, glory, power, all dominion, Panginoon, sa inyo lamang, O Diyos. Oh, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, O God, aming Ama, sa patnubay ng Santong Espiritu, O God. In the name of Jesus, salamat po, Panginoon, for wonderful Sunday morning, Panginoon, na binigay niyo po sa amin, O Diyos. Thank you for your message, Lord God. Thank you for warning us, Panginoon, at sa patuloy niyong paalala sa amin na dapat kami maghanda, O Diyos, sa inyong muling pagbabalik, Panginoong Jesus, as the bridegroom, Panginoon. Lord, tulungan niyo kami, O Diyos, na patuloy, Panginoon, na sa inyo lamang umaasa at nananalig, Panginoon, O God. Sa inyo lamang, O Diyos, magpuri, sumamba, Panginoon, at maglingkod, Panginoon, O God. Salamat, O Diyos, O God. Thank you for your words. Thank you for encouraging us, for nurturing our spirit, O God, with your word, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang ngalan niyo, O Diyos. Hallelujah. 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 Hallelujah, O Diyos. Salamat, Panginoon. Truly, O God, kayo ang karapat-dapat sambahin, papurihan, itanghal sa aming mga buhay. Salamat sa napakagandang plano niyo sa aming buhay, Panginoon. Salamat sa kaligtasan, O Diyos. Salamat, Panginoon, na sa araw na kayo yung aming makaharap, ng makita namin kayo ng mukhaan, Panginoon Jesus, O God. Oh, what a wonderful day, Panginoon, O God, na kayo ang aming kaulayaw, Panginoon Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Panginoon, O Diyos. Patnubayan niyo po kami, Panginoon, O God, na patuloy na maging matibay at maging matatag sa aming panampalataya sa inyo, Diyos. Increase our faith, O God, day by day, O God. And fill us, Holy Spirit. Fill our hearts, our thoughts, Lord God, and take control of our lives, O Lord God. Na kayo lamang, Panginoon, ang patuloy naming pupurihin at dadakinain, Panginoon. Dahil truly, wala namang kami magagawa apart from you, Panginoon Jesus. Salamat. Salamat. Hallelujah. 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 For the Lord Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord our God, the Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord our God, the Almighty reigns. Thank you, Lord. Thank you, God. Taos-puso kami nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo, Diyos. Alam niyo ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Kung mayroon mang kinakaharap na problema, pagsubok, Panginoon, Lord, katagpuin niyo po ang bawat isa, O Diyos. Alam niyo ang kanyang pangangailangan. Ito may spiritual, physical, financial, material, emotional, psychological man, Panginoon. Lahat, Panginoon, kaya niyong ipagkaloob ayon sa inyong kalooban, O Diyos, to glorify your holy name, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Increase our faith day by day. Sa inyo lamang kami nakatuon, Panginoong Jesus. Lord, kung mayroong mga karamdamang physical o spiritual, Lord, hindi maikli ang iyong kamay upang sila hindi maabot, Panginoon. Pagalingin niyo po sila, O Diyos. Kayo ang aming kagalingan, Panginoong Jesus. Ang aming great physician, our Jehovah Rapha. Thank you, Lord, aming Ama. Thank you, Lord Jesus, sa kagalingan.
there is power in the name of Jesus. And there is healing in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. Hallelujah. 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 We praise you, Lord. We praise you, Lord. Oh, hallelujah. We praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Patuloy ka mangusap sa aming banal na Espiritu. Guide us. Empower us, O God. Take control of our hearts and our thoughts upang hindi kami madaya ng Diablo, Panginoon. Panghawakan niyo kami, Panginoon, O God. Sa gitna ng mga pagsubok na dumarating sa aming mga buhay, tulungan kami, Panginoon, na patuloy naging matatag sa aming panampalataya. For we are weak, Panginoon. We are weak. But in you, meron kaming kalakasan. Salamat. Salamat, O Diyos. Salamat po. Mga kapatid, atin pong ipanalangin ang ating mga ikapo at ang ating mga handog. Panginoong Diyos, maraming salamat po, Panginoon, for continuously providing all our needs as what you promised in your word, that you will provide all our needs according to your riches and glory in Christ Jesus our Lord. Lord, salamat sa mga biyayang ito. Lord, sa ganitong kaparaanan, Panginoon, na pagtugon namin sa pagmamahal niyo sa amin, O Diyos. Pagpalain niyo po ang mga salaping ito, Panginoon. Na may magamit lamang, Panginoon, sa ikalalago niya yung gawain, O Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat ng kaloob, Panginoon. Even ang mga hanap buhay namin, aming mga trabaho, mga negosyo, anumang uri ng aming pinagkakakitaan. Bless those channel of blessings, Panginoon, O God, na kami rin po ay magiging blessing sa aming iglesia at sa mga nangangailangan, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa, ang bawat pamilya, ang bawat trabaho, ang bawat eskwela. Lord, salamat po. Even ang mga mag-handle nito, Panginoon, pagpalain niyo rin po sila. Give them wisdom and understanding upang ma-disperse ang mga pagpapalang ito sa tama, Panginoon, O God. At mapapurihan ka, Panginoong Yesus. Salamat po ng marami, O God. Salamat po. And Lord God, as your servant, O God, allow me to bless your people with the love of the Father, with the grace and mercy of our Lord Jesus Christ, and the continuous fellowship of the Holy Spirit be upon us today and always. And everybody will say, Amen and amen. God bless you, mga kapatid. God bless you. Praise the Important Lord. announcement po, we will be having our mid-year prayer and fasting this week po. So, from tomorrow po, meron po tayong service starting 7 p.m. Monday to Friday. And we will be having our breaking of fast on Saturday, 7 a.m. See you all and God bless you. Creation bows at your throne.